Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Oh, we worship you. We adore you, Lord. Thank you, God, for your faithfulness, for your goodness, for your mercy. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, ginagawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Salamat po sa magandang umagang ito. Salamat sa kalakasan at buhay. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy po naming ikikiling ang aming mga pakinig, ang aming mga puso, ang aming mga atensyon sa iyong salita. Hindi namin papayagan na kami gambalain ng kaaway at sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng tinatanim sa lugar na ito, tatanggapin namin na may buong kaamuan. Tulungan mo na mag-ugat ang lahat ng ito at ito'y gumawa sa aming kaloob-looban upang kami magbunga, upang kami magsilakas, upang kami, Panginoon, ay makapagwagi sa lahat ng mga deceit ng aming kaaway. Lord, bless every one of us na narito ngayon, pati yung mga nakikinig sa live stream. Hiniling namin ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na manguna, pumatnubay, magturo sa amin. Panginoon, kinikilala namin na wala kami magagawa kung wala ka. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu na siya naming tagapagturo. At sa umagang ito, ang lahat ng mga salita mo na aming pinakikinggan sa lugar na ito, patuloy namin patutuloyin sa aming mga puso, espiritu, nanamnamin, pagbubulay-bulayin, araw at gabi, upang kami, Panginoon, ay magsilakas, magsitibay, at maging handa sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoon. Bigyan mo ng kagalakan ng bawat isa na mapakinggan, na matutunan, ng ang iyong mga buhay at makapangyarihan salita, na ito ang pinaka-guide namin upang kami ay huwag magkamali, huwag magkasala at laging sumunod sa iyong kalooban at sa iyong yapak. Panginoon, dinadalangin po namin sa umagang ito, gumawa ka ng dakilang bagay sa amin. Tulungan mo ng bawat isa ay maging tagapakinig na tumutupad ng mga bagay na aming napapakinggan. Sinasawata namin at sinasaway lahat ng gawa at kapangyarihan ni Satanas na ibig gumulo sa iyong gawain sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, ang iyong presensya ang maranasan namin at ikaw lamang ang patuloy naming itatanyag, itataas, dadakilain sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ito po aming panalangin, lahat po tayo ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Okay, bago po tayo maupo, huwag mo muna upo. Alam nyo na may kagalakan ng paglilingkod sa Diyos. Tama po ba? Bago kayo maupo, ngitian po muna ninyo ng matamis na ngiti ang inyong mga katabi sa likod, sa harap, at sabihin mo sa kanila, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. No? Yun lang naman talaga ang lagi natin sinasabi, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Praise God, praise the Lord. Magandang umaga, may bago po ba tayo? Pakitaas po ang kamay ng mga bago, kung may bago po. Isa, dalawa. Meron pa po bang bago? Praise God, dalawa. Pwede po ba natin palakpakan yung dalawang bago na yon? Welcome. Magandang umaga sa inyo at welcome po kayo sa church na ito, Jesus the True Light Church. No, magandang umaga at sa lahat ng mga dati na. No, salamat sa Panginoon at nagkasama-sama tayong muli sa umagang ito. Okay? Makikinig na po tayo ng salita ng Diyos. Umupo tayo ng maayos doon sa komportabling upuan, no? At sikapin po natin na huwag tayong maabala o magpaabala sa pakikinig ng salita ng Diyos. Every time na tayo po ay may gawain sa lugar na ito, tatandaan nyo, ang pinakamahalagang bahagi ng gawain na yung pakikinig ng kanyang salita.
So, ine-expect po ng Panginoon na tayong lahat ay makikinig ng kanyang mga salita. Ano man ang gamit nito, no? Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi pinipili yung kanyang pakikinggan, kundi ang tunay na Kristiyano, lahat ng gamit ng salita ng Diyos ay tatanggapin natin at tutuparin po natin, no? Ang sabi po sa Bible, hindi mabigat ang salita ng Diyos, no? Hindi mahirap, hindi mabigat, hindi mahirap sundin at ganapin ang salita ng Panginoon. Okay, last Sunday, marami po tayong pinag-aralan. Nung ako po tumayo nung nakaraang linggo, Romans is about Romans 6, no? The new master, ang bagong Panginoon natin, ang bagong boss, ang ating bagong amo, no? So, kung hindi nyo po napakinggan yan, meron po tayong YouTube. Hanapin nyo po Jesus the True Light, JTTLC YouTube channel. No, makikita nyo po, bago lang po ito, nasimulan po natin noong January. So, nandun nyo makikita yung mga past messages sa YouTube channel, JTTLC YouTube channel. At meron din po tayo sa Facebook, JTTLC Facebook page. No? So, sana po ay mag-subscribe po kayo doon, mag-like po kayo, mag-comment po kayo para po alam po namin yung mga nakikinig po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook. Magandang umaga ating mga nakikinig sa mabahay, sa kanilang mga tahanan, sa ating mga tagasunod sa ating Facebook page, Light Church. Salamat po. At sa umagang ito, dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung nakikita nyo mula ng pagpasok ng January, napakaganda ng ating mga mensahe. It's about the new life, the new Christ, new mind, no? Marami po yung patungkol sa bagong buhay, no? Dahil nung kababagong taon lang, this January. At kung na-miss nyo po yung mga mensaheng yon, follow nyo po yon sa ating YouTube channel. Ngayon, sa umaga ito, ang ating title ng ating pag-aaralan ay The Spirit-Led Life. The Spirit-Led Life. Tayo po ay nasa 25 years na, kaya sisikapin po natin yung mga minimensahe po natin ay palago ng palago. Palalim ng palalim para maunawaan po natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon, sa mga bago-bago, no? Sa mga bago-bago, kung may mga tanong po kayo sa mensahe, pwede ko po kayong makipag-usap sa akin para gusto po namin kayo ma-meet. Minsan, pag-uusapan po namin yan kung paano sasabay kayo sa paglago. Taong matatagal na dito dahil 25 years na po ang church. So, ang mga kasama niyo po dyan, medyo may edad na para kayo makakasabay sa mga napag-aralan na. Gusto po namin bigyan niya ng tulong lahat ng mga bagbago sa church, no? So, pag-uusapan po namin yan kung paano kayo matulungan lumago sa pananampalataya. Sa mga narito na gusto magpa-Bible study sa inyong bahay, welcome po kami. Kausapin niyo lang po ako o kaya yung ating mga leaders, no? Sabihin niyo po sa kanila kay Sister Marlene, Sister Alice, Sister Yvonne at iba pang mga leaders diyan sa harap na gusto nyo po magpa-Bible study. Alam nyo, napakakailangan na po talaga natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin, hello? Kailangan po natin na tayo po ay lumago at para tayo lumago, kailangan po natin ng salita ng Panginoon. Okay, so umagang ito, the Spirit-Led Life, ang buhay na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. No? Ulitin ko, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay ang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos o ng banal na Espiritu. Okay, tapos na po tayo sa Romans 5, Romans 4, Romans 5, Romans 6, at mamaya magre-review tayo ng konti sa Romans 7. At yung ating teksto sa ating topic sa umagang ito, the Spirit-Led Life, ay makikita po natin sa Romans 8. Kung gusto nyo pong makasunod sa ating pag-aaral, assignment po natin, pina-assign ko po sa inyo na basahin nyo yung Romans 6. Ngayon naman po ay sa inyong mga bahay, mamaya bago kayo matulog,
sikapin po ninyo, basahin po yung Romans 8 para makita ninyo na, ay oo nga no, hindi ko napansin yan, hindi ko nabasa yan, hindi ko naintindihan yan nung binasa ko yan. At ngayon, hihimay-himayin po natin yung katuruan ni Pablo sa Roma talatang, kapitulo, chapter 8, no? Okay, dito po sa Book of Romans, actually Romans 7 pa lang, ni-insist po ni Apostol Pablo na si Jesus Christ na ating Panginoon ay nagtagumpay sa labanan, no? Jesus won the fight, no? Si Jesucristo ang overcomer, mapagtagumpay, but we need to fight our own battles. Kinakailangan na ating makipagbaka tayo sa mga battles sa buhay na ito. Marami po tayong mga battles, binabaka sa buhay na ito, at kinakailangan mapagtagumpayan po natin. At sabi nga po ng Apostol Pablo, fight a good fight of faith. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Yes, nung nakaraang pag-aaral natin sa Romans 6, nalaman po natin na we died to sin. Tayo ay patay na sa kasalanan. Nang ginawa tayong matuwid ng ating Panginoon, at ito ay sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, tayo'y naging matuwid. Tayo ay naging matuwid sa Kanyang harapan, no? So, si Jesus ang gumawa ng paraan para tayo maging matuwid, at kasabay nito ay we died to sin. Namatay na tayo sa ating lumang pagkatao. Yung dating ikaw, yung old self ay dapat nawala na yan, namatay na yan, no? Sa katunayan, nandiyan pa rin yan, pero wala na siyang kapangyarihan sa atin. Dapat yung atin old self o yung dati mong pagkatao. Sino ka ba dati? Ano ba yung mga dating attitude mo, character mo, na binago ng Panginoon? Ngayon, patay na yon. Wala na yung lumang ikaw na dating sugarol, dating babaero, dating talakera, dating mataray, dating marites, ayan. No? Nang tayo ay nakakilala sa Panginoon, na born again, may mga bagay na inayos ng Diyos, inalis na ng Panginoon sa atin, na wala na yung old nature, no? At dahil tayo nabubuhay sa bagong buhay, we are new creation, we are new creature, we belong to our new master. Tayo ay may bago ng amo, may bago ng Panginoon. Hello? No? Sino yun? Sino yung new master natin? Sigaw natin kung sino? 1, 2, 3. Tama po kayo, si Jesus Christ, no? And yung ating old master, ang ating lumang pagkatao, o yung ating dating Panginoon ay kasalanan. Dati kagaya tayo ng aso na mayroong tali dito sa leeg, na kung saan tayo dalhin ng ating amo, ginagawa natin, sinusunod natin siya. Pag sinabi ng kasalanan, ganito gawin mo, ginagawa natin, ang bilis natin gumawa, ang bilis natin kumilos. Tama po ba? No? Sumagot ka sa nanay mo. No? Sagutin mo, dabugan mo ang nanay mo, sabi ng kasalanan, at ginagawa natin yun. No? Yun yung lumang pagkatao natin, pero nang makilala natin ang Panginoon, inayos ng Diyos ang buhay natin, inalis na yon yung sin, yung old nature, yung old self. But, kung makikita natin na sinasabi natin na tayo bagong nilalang, na tayo Kristiyano na, ang tanong nga ito, pero bakit nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan? Tama? Tama po ba? Sino po sa inyo, taas ang kamay dito yung hindi nagkasala sa buong sanglinggo ito? Taas ang kamay. No? Ibig sabihin, walang nagtaas. Ibig sabihin, may nagawa kayong kasalanan. Tama? No? Yun ang tanong eh. If we die to our old self, hindi na tayo, patay na tayo sa ating lumang pagkatao, pero ang tanong, ba't nagkakasala pa rin tayo? Yan ang struggle natin. Many of us still in struggle, no? Para po bang may tag-war sa loob natin, na gusto nating gawa ng mabuti, pero hindi tayo makagawa ng mabuti. Yung ayaw nating gawin na masama, bakit yun na nagagawa natin? Hello? Diba? Tanong nyo rin po ba yon? Tanong nyo rin po ba yon? O may ganun kayong kanasan? Sabi nga sa kanta, gusto mong bumait pero hindi mo magawa.
Tama po ba? No? Ibig sabihin, gusto mong bumayad pero hindi mo gumawa. Ayaw mo na gawin to, ba't nagagawa mo pa rin? Minsan tinatapik mo bibig mo, ayaw mong magmura, ba't nakakapagmura ka pa rin? Hello? Ayaw mong tumingin ng mga pornographic video, pornographic film. Pero bakit nagagawa mo pa rin paminsan-minsan ay tumitingin doon? Hindi mo magawa. Tama? Na iyon ay alisin mo sa iyong paningin, sa iyong puso, no? So, kung titingnan po natin, may prinsipyo si Apostol Pablo, no? Sabi, yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Yung ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya, no? Gusto na niyang magbago, pero hindi siya nakakapagbago. Still, the old life ay naroon. May tag-o-war sa loob niya. So, through the old self, yung lumang pagkatao, nandyan pa rin. No? Ibig sabihin, pero kung nandyan pa rin, yung lumang pagkatao, minsan sumusungaw sa puso mo, sumusungaw sa isipan mo, pero dapat wala na siyang kapangyarihan sa atin. Wala na siyang power, no? Alam niyo kung bakit minsan nagkakasala lang tayo? Kung bakit tayo nagkakasala? No, kahit minsan ayaw natin, ba't tayo nakakagawa ng kasalanan? Kasi binibigay mo yung sarili mo sa Kanya. Pinagbubuksan mo, pinagbibigyan mo yung kasalanan sa iyong buhay. Kaya minsan talaga nagkakasala pa rin tayo. Pero ang sabi sa Romans 5 verse 13, let not sin rule in your mortal body. Wag nawa kayong pagharian pa ng kasalanan. Laksan po natin. Huwag tayong pagharian na ng kasalanan. Ay, hindi po pwede. Kasi lagi natin kinakatwiran, hindi pwede. Ako'y taong marupok. Ako'y taong marupok, madaling lumimot. Hello? Yun kasi ang katwiran natin eh. Pero kung sasampalatayanan natin na ginawa na tayong matuwid ng ating Panginoong Yesus, ang gagawin lang natin ay sasampalataya sa Kanya at tayo ay magpapasakop sa banal na Espiritu, makakapamuhay tayo na nagtatagumpay. Okay, makinig tayo mabuti ha. Ito ay mensahe na napakaganda. Ito'y solusyon at sagot sa ating mga tanong. Bakit ang tagal-tagal ko ng Kristiyano pero parang walang nababago sa akin? May ganyan ba dito? Ba't ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, ganito pa rin ako? Masama pa rin ako. Masama pa rin yung isip ko. Masama pa rin lumalabas sa bibig ko. What is wrong in me? No? So sa Romans 7:21, na-discover ni Apostol Pablo ang isang prinsipyo sa buhay, no? Na kung ano yung bagay na gusto niyang gawin ay hindi niya magawa. Sabi sa verse 22 to 23, no? Listan na lang ninyo Romans 7:22-23, sabi ni Pablo, I love God's law with all my heart. Gusto ko ang salita ng Diyos. Gusto ko ang mga utos ng Diyos, no? Tandaan po natin, ang utos ng Diyos, ang palatuntunan ng Diyos, ang God's law is not bad. Hindi po ito masama. Si Paul, gusto po niya ang mga palatuntunan, ang mga utos ng Diyos. At ang sabi niya, the law of the Lord is perfecto. Hindi masama, no? It is not evil. Hindi ito masama, no? Pero, tandaan po natin, nagpatuloy si Apostol Pablo, sinabi niya na there is another power within me. Parang meron ding kapangyarihan na nasa loob ko, no? Na yung kapangyarihan nito ay nag-i-slave sa akin, umaalipin sa akin, no? Para gumawa pa rin ako ng kasalanan. No? Verse 24, kaya sinabi ni Pablo, what a miserable person I am. Sa King James, ang sabi, what a wretched man I am. Abang tao ako! Abang tao po ba yung mga tao nagpapatuloy sa kasalanan? Yes. Tama po. Tandaan po natin ang kasalanan na maghahatid sa atin sa kamatayan.
Kaya nga ayaw ng Diyos na tayo manatili sa kasalanan. Hindi ko sinasabi na na hindi na kayo magkakasala. Pero tatandaan nyo, no, ang sino mang tunay na Kristiyano at ang buhay niya ay pinapatnubayan siya ng banal na Espiritu, hindi na siya nagpapatuloy pa sa kasalanan. Iba yung nagpapatuloy sa gumagawa ng paminsan-minsan pagkakamali na hindi naman niya sinadya. Hello? Hello? Naunawaan po ba natin? No? So, yun ang inalis sa atin ng Diyos. Hindi na tayo ngayon nagpapatuloy sa kasalanan. Wala na sa iyo dapat. Wala ka nang ganang gumawa ng kasalanan. Tama? Tama po ba? Hindi lahat ng church nagtuturo nito. Hindi lahat ng pastor tinuturo ito. Hello? Hello? Diba? Marami sa mga churches, marami sa mga pastor ang tinuturo yung mga love messages. Okay lang. No, ganito. Pero, ayoko kayong dayain. Pananagutan ko kayo sa Diyos kung ituturo ko sa inyo ay mali. Hindi tayo nagpaparami lang dito. No, gusto natin maraming dumadalo, pero yung maraming ito ay talagang lubusan, kumakapit sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa pagsunod, sa palatuntunan ng Panginoon. Kasi baka mamaya dumating ang panahon, akala mo sa langit ka pupunta, yung pala, naku po, ba't napunta ako dito? Nag-church naman ako. Hello? Hello? Di ba? Naunawaan nyo? Di mas maganda na dito natutuwid tayo. Para kung dumating man pagkakataon, alam natin tayo ay tunay na makakarating sa kanyang presensya. No? Sabi ni Pablo, what a miserable person I am. Abang-tao ako, kawawa ako. Sino makapagpapalaya sa akin? Sa buhay na ito, nadodominahan ng kasalanan at kamatayan. Tama po ba? Sabi ni Pablo, naranasan niya yan. Sino yung makapagliligtas sa akin? Sa buhay na ito, di ba, alam mo, ikaw ay anak ng Diyos. No? Pero nagpapatuloy ka pa sa kasalanan. Minsan akala natin, siguro sapat na yung umaaten ako. Kahit nagpapatuloy ka sa kasalanan. The devil is always a liar. Hindi niya sasabihin kasalanan ay kasalanan. Para hindi ka magsisi at hindi ka magbago. Tama? Kaya maraming umaaten sa mga churches, hindi pa rin bago ang buhay. Tanong mo yung katabi mo, bago na ba buhay mo? Nawa, lahat tayo, binago na ng Panginoon. No? Tayo matuwid sa kanyang harapan. Tayo righteous sa kanyang harapan. Pero ang sabi ni Paul, bago siya magtapos sa Romans chapter 7, ang sabi niya sa verse 25, thank God! Salamat sa Diyos! Dahil ang katugunan, ang answer sa kanyang katanungan na who will free me? Sino magliligtas sa akin dito sa buhay na ito na nadodominahan ng kasalanan at kamatayan? At ang sabi niya sa verse 25, salamat sa Diyos! Sabi natin lahat, salamat sa Diyos. Bakit? Alam niyo ang dahilan, may kasagutan. Meron tayong kalayaan sa kasalanan. Meron tayong kalayaan sa ganung uri ng buhay. Sinong katugunan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa verse 25. No? Thank God. The answer is Christ our Lord. No? So, gusto nating sumunod sa Panginoon, pero yung ating mind gusto sumunod sa Panginoon, pero yung sinful nature na nasa atin, yung kasalanan na nasa atin, dahil tayo ang nature natin ay makasalanan, nakuha natin yan sa ating unang magulang, si Adan at si Eva. Sabi, I am slave to sin. Ako ay alipin ng kasalanan, kaya minsan wala kang magawa eh. Pagka may mga kasalanan lumagay sa isip mo, gawin mo to, gawin mo yon, ginagawa natin. Di po ba? No? Now, pagkatapos ng Romans 7,
Romans 8. Ito na po yung ating pinagpag-aaralan. Roma 8. Sa lahat po ng sinulat ni Paul, napakaganda po ng Romans 8. Kung inyong nanamnamin mabuti at babasahin ang Romans 8, makikita nyo napakaganda. No? Makikita nyo talaga dito yung buhay na dapat ikabuhay natin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. No? Okay, bakit tayo minsan hindi nagtatagumpay sa kasalanan? Kasi doon tayo nabuhay, matagal tayo nabuhay sa kasalanan eh. Yun yung ating kinabuhay ng matagal na panahon. Doon tayo galing, no? Kaya lagi rin tayong nahuhulog doon, no? Pero tandaan po natin, sabi sa Bible, you have been set free. Wala na tayong obligasyon na sumunod pa sa ating old master. Ano yung old master natin? Sino yung lumang Panginoon natin? Sino yung lumang boss natin? Walang iba kundi ang kasalanan. Diba? No? So, tinuturo ni Paul, no, yung ating flesh, ito yung tinatawag na sinful nature. Ito yung rebellious. Ito yung laging gustong mag-disobey sa Diyos, sa salita ng Diyos. At meron sinasabi si Pablo na spirit, na walang iba kundi ang banal na espiritu, na ito'y ma-enjoy natin yung union natin sa banal na espiritu when we unite in Christ. Nang makapag-isa tayo kay Kristo Jesus, meron tayong banal na espiritu. No? Nang tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, nang tayo pinatawad ng ating Panginoon Jesus sa ating mga kasalanan, meron tayong banal na espiritu, no? So, ang sin o yung sinful nature na ito ay mapagtatagumpayan ng indwelling of the Spirit. Pag nasa atin yung banal na espiritu. Tayo ay pinalaya na ng Panginoon nang meron tayong Panginoong Jesus at nasa atin yung kanyang banal na espiritu. Now, sige, bibigyan ko kayo ng, alam natin na talagang gustong-gusto natin minsan magbago talaga. Sino sa inyo yung nakaranas ng pagbabago, magsabi ng praise the Lord? Praise the Lord. Ano? Minsan may mga bagay na, salamat sa Diyos sa pagbabago. Pero minsan may mga pagkakataon na, bakit yung lumang pagkatao natin bumabalik pa rin? Nagagawa pa rin natin yung alam nating mali. Naranasan niyo po ba yon? Nagagawa niyo pa rin yung mga bagay na mali o alam yung mali, nagagawa niyo pa rin? Kasi sabi doon, alam natin yung law ng Panginoon. Do not lie, do not covet, no? Obey your parents. Pero bakit minsan, yung mga bagay na yun nagagawa pa rin natin? No? Bakit? Kasi wala tayong ability, no? Ibig sabihin, bakit napakahirap sa tao na sumunod sa rule? Alam niyo kung bakit? Because of our sinful nature. Dahil meron tayong lumang pagkatao eh. Kasi parang narihati ka na yan eh. Kaya dapat talaga sumusunod tayo sa pangungunat patnubay ng banal na espiritu para makatakas tayo sa dating ugali natin. Halimbawa, ikaw, sino sa inyo, halimbawa ikaw, nakapajama ka pag natutulog ka. Bakit yung gusto mong pajama ay yung mga lumang pajama? Diba, marami ka naman bago, ba't ayaw mo isuot yung bago? Hello? May ganun ba kayo? May ganun ba dito? Si mister ko, binigyan ko ng pajama, ilang pajama binigay ko sa kanya. Pero pas gusto pa rin niya yung lumang pajama. Kasi alam mo, doon ka narihati eh. Doon ka komportable eh. Tama po ba? Tama po? Parang ganun din yung lumang pagkatao dahil matagal mo yung ginagawa. Matagal kang ganyan. Kahit may bago na, parang mas gusto mo pa rin yung luma. Naunawaan po ba natin? No? Kinakailangan makalaya tayo to overcome yung ganung sitwasyon. Kinakailangan ng banal na espiritu na tumahan talaga sa bawat isa sa atin. And if you have Christ Jesus in your life,
in your heart, kung talagang si Jesus ay tinanggap mo, sa puso mo, sa iyong kalooban, ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Okay, Romans 8 verse 1. Ito na po. Sabi po dito, so now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Napakaganda. Sabi po diyan, kaya nga wala nang kahatulan pa sa mga nakay Kristo Jesus. Hindi na tayo, wala nang kahatulan sa atin. Pag sinabing condemnation, ang ibig sabihin dito na no condemnation, ibig sabihin wala na tayong death penalty. Dati nun may parusa tayo eh. Ano yung parusa natin nung tayo makasalanan pa? Ang parusa sa atin ay kamatayan. Pero ang nakay Kristo Jesus, laya na sa condemnation. Ibig sabihin, wala nang parusa sa atin. Hindi na tayo parurusahan. Hello? Kung tayo ay nakay Kristo Jesus, kung tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu, kung tayo ay bagong nilalang, kung tayo ay kinilala natin si Jesus, sinampalatayanan natin si Jesus, tayo matuwid. Ano ang sabi? Wala nang kahatulan sa atin. Ibig sabihin, hindi na natin maranasan yung death penalty. Hindi na tayo mamamatay sa kasalanan natin. Amen po ba? Meron na tayong right. Ito ay assurance na binibigay ng Panginoon. Tandaan nyo yan, Romans 8 verse 1. There hath no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na tayong death penalty. We will stand even the judgment day. Sa judgment day, haharap tayo sa harapan ng ating Panginoon. No? Now, ngayon, sabihin natin, oo, tayo ay nakay Kristo. Pero yun nga ang tanong, yung sinasabi ko sa inyo, bakit naririhatit pa tayong gumawa ng kasalanan? Dapat hindi na, patay na tayo doon. Diba? Yung example ko nga sa inyo, isang lasinggero, no? Na pumunta doon sa lamay ng kanyang kaibigan. Na ang sabi niya sa lasinggero niyang kaibigan, pare, gumising ka. Mag-inuman tayo, pare. Hinihila niya yung kanyang kaibigan. Pare, bumangon ka dyan! Ubusin natin to! Tong ano na to, tong alak na ito. Babangon ba yon? Hindi na babangon kasi patay na. Diba? Kaya nasa atin din, kahit alam natin na tayo ay hindi na tayo alipin pa ng kasalanan. Tandaan niyo yan, hindi na ako alipin pa ng kasalanan. Hindi na dapat maghari pa ang kasalanan sa buhay ko. Alam niyo yung mga tao na nagtatagumpay sa kasalanan. Hello? Di ba? Minsan naman, natutuwa ka pag, naku, salamat, hindi ako nakapagsinungaling. Dati, lahat na lang nakasinungalingan, sinasabi mo. Pero yung isang beses hindi ka nagsinungaling, dapat na mag-rejoice ka na pagtagumpayan mo yung kasalanan yon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. No? So, ibig sabihin, hindi tayo mismo magsasabi, bagong nilalang na ako. Patay na yung dating ako. No? Yung dating ikaw. Yung mga nakasanayan mong ginagawa. Anong sabi sa verse 3? Romans 8 verse 3. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Isinugon niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Hindi kasi tayo mailigtas ng kautusan eh. Diba? Yung mga dati nating gawi, yung mga hindi natin kayang gawin ang kautusan, yung mga utos, yung mga rules, yung mga kautusan ng Diyos, hindi natin masunod yan. Diba? Kasi mahina pa yung sarili mo eh. Kaya nga dapat may banal na espiritu ka na nag-guide sa atin kasi yung banal na espiritu ang nagtutulong sa atin para ma-push tayo na maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, ibig sabihin, yung mga Israelita noon, diyan sila naging mahina eh. Di po ba alam natin, pinalaya na sila ng Diyos sa Egypt? Nilabas sila sa Ehipto? Nang sila ay nasa dagat na pula, sa Red Sea, tumawid sila sa dagat na pula, ito'y nagpapakita ng freedom nila, kalayaan. Sabi natin lahat, kalayaan.
Inalis na sila sa Egypt eh. Doon alipin sila doon eh. Slave sila doon eh. Parang ganun din tayo. Dati slave tayo ng kasalanan. Kung ano sinasabi sa atin ng kasalanan, ginagawa natin. Tama? Pero inalis na tayo ng Diyos sa ganung senaryo, sa ganung sitwasyon. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at binigyan tayo ng banal na Espiritu. Dapat magpatuloy na tayo sa Kanya, sa pagsunod sa ating Panginoon, no? Na tayo layaan na sa kasalanan, no? So, alam nyo, minsan kasi, ganun eh, pagtapos na ibigay ni Lord yung 10 Commandments kay Moises, di ba? Kasi ano nga sabi ko sa inyo last time, yung patungkol sa Romans 6, di ba sabi ko, bakit binigay ng Diyos ang 10 utos? Ginawa ng Diyos na ibigay ang utos kasi may lumalabag eh. Pag wala naman lumalabag, hindi naman magbibigay ng utos eh. Tama? Di ba sinabi ko sa inyo doon, ba't walang nakasulat dito, bawal umihi? Kasi wala namang umiihi dito eh. Tama? Bakit may utos? Kasi may lumalabag. Nakita ng Diyos masama na ang mga tao, kaya binigyan ng utos. Ang kautosan ay hindi nagpapaalis ng sala natin. Ang mga law ay binigay ng Diyos para makita natin tayo ay makasalanan pala. At pag nakita mo makasalanan ka, ano dapat attitude mo? Lord, magbabago na ako. Pero mali ang mga tao eh. Diba? Nakalagay dyan, bawal magtapon ng basura. Pero doon sa nakalagay na bawal magtapon ng basura, ang daming basura nakatambak, nilalangaw pa, ang baho-baho. Bawal magtapon sa patubig. Pero ang daming basura sa patubig. Nakuha natin? Nakuha po ba natin? No? So, yun po, kaya paulit-ulit na sinasabi dito sa Romans 8 ni Apostol Pablo na mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Kung mamumuhay daw tayo ayon sa Espiritu, listen, sabi ni Pablo, kung mamumuhay daw tayo ayon sa Espiritu, ano ang sabi ni Pablo? Kung mamumuhay tayo ayon sa Espiritu, hindi mo na gagawin ang mga hilig ng laman. Kasi yung hilig ng laman, yun yung nag-aakay sa atin para tayo ay magkasala. Tama? Yung laman at spirito ay magkalaban. Yung laman natin, yung all self natin, gusto nitong tayong pagkasalahin. No? Pero ano sabi sa Romans 8 verse 5? Makinig tayo, ha? Sabi sa verse 5, those who are dominated by sinful nature, sila na napamangingibawan ng sinful nature ng kanyang lumang pagkatao, no? Think about simple things. Ang mga iniisip nila ay mga, ano daw? Kasalanan. Totoo naman eh. Iba yung nangingibabaw sa kanila, yung sinful nature, madalas nilang isipin kasalanan. But those who are controlled by the Holy Spirit, think about things that please God. Pag may banal na espiritu ka, listen, pag ang nangunguna sa iyong buhay ay banal na espiritu, alam mo, born again ka na, alam mo, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong makasalanan, ayaw mo na dapat ng kasalanan, mangingibabaw na sa iyo yung banal na espiritu. At ang sinusunod mo na ngayon, ang lahat ng mga sinasabi sa atin ng banal na espiritu na ating gawin. At usually, yung mga bagay na yan ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Huwag masiraan ng kapwa mo, sabi ng banal na espiritu. Diba? Ano tayo sa pagkakasala, naiiwas tayo sa kasalanan. Kung susundin mo yung sinasabi ng banal na espiritu, diba, parang yung mga ano nga ng bata, parang may bumubulong dyan, yung mga bata, di ba, pag sila nanonood ng sine, merong angel na bumubulong, mahalin mo ang kaaway mo, sabi naman nung devil, sa kabilang tenga, sabi naman, sapakin mo yung kaaway mo. Di ba? Sino ba madalas mo sundin? Kung sino ang nangingibabaw sa'yo, yun ang madalas mong sundin. Naunawaan po ba natin? Hello? Hello? Kaya makikita nyo,
Panginoon, sino bang nangunguna sa akin? Espiritu o laman ko? Yung kung sino yung madalas mong sundin, yung nangingibabaw sa'yo. Tama? Tama? Pero patay na tayo sa kasalanan sa pagkakasala. Yung lumang pagkatao natin ay patay na. Kaya dapat ang naglilid sa atin, ang nangunguna sa atin, ay walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Sabi diyan, think about these things. No? Yung mga bagay nito, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Yung maayos na buhay, pure, banal na buhay, noble, kind, peaceful. No? Ngayon, itong dapat nangunguna sa atin. Maging sa isipan natin, ito pumupuno ng isipan natin yung bagay na malinis, bagay na kalugod-lugod sa Diyos, bagay na kapayapaan, bagay na mabuti. Ito dapat yung nangingibabaw sa ating puso at sa ating isipan. No? Kung meron tayong pollute mind, ito yung ating topic every Wednesday. Makinig kayo about isip, no? Kung ating isipan ay puno ng kasalanan, puno ng karumihan, puno ng lahat ng kasalanan, ng masama. Ano ibig sabihin yan? Tanggap ka ng tanggap ng mga masasamang kaisipan. Sabi nga, ang mind natin, kung ano yung nakikita mo sa tao na kanyang ginagawa, inaaksyon, yun yung laman ng isip niya. Tama? Ba't mo sinuntok yung kapwa mo? Kasi inisip mo na masama siya. Tama? Di ba? Yun ang inisip mo, kaya nga, dapat bantayan natin ang isipan natin. Hindi lahat, ano na pag-aralan natin ng Miyerkules, hindi lahat ng nasa isip mo ay tama at totoo. Kaya dapat sinasala natin yung ating mga isipan. Kung marumi ang ating isipan, nagkakasala tayo. Tama? Kung ano-ano chinichismis mo sa kapwa mo. Kung ano yung mga sinasabi mo sa ibang tao patungkol sa kapwa mo. Bakit? Kasi tinanggap mo yung masamang kaisipan. No? So, ano i-expect natin sa taong merong maraming basura sa isip? Garbage life. Yung buhay niya puno ng basura. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 12, renew your mind. Magbago tayo ng pag-iisip. Pag may masamang isip na dumadating sa isip nyo, hindi kasalanan yan pag hindi nyo ginagawa. Tandaan nyo, kung nag-iisip kayo ng masama sa kapwa mo, pag hindi mo ginawa sa kanya, hindi yung kasalanan. Temptation lang yun. Kaya dapat kung may masamang isip na lumalagay sa piisip nyo, huwag nyo sundin, huwag nyo gawin. Rebuke nyo agad, Lord Jesus, tulungan mo ako, ayoko magkasala sa'yo. Sino ba hindi lahat tayo siguro may mga samang lumilipad na kaisipan sa atin. Tama? Tama? No? Ako pag may lumilipad na masamang isip sa akin, nire-rebuke ko. Sabi ko, ayoko ng basura sa isip ko. No? At pag nirebuke mo, hindi mo sinunod yung masamang isip mo, hindi ka magkakasala. Kaya lang tayo nagkakasala, sinusunod natin kung ano yung nilalagay dito sa ating kaisipan. Kaya nga, sabi, pag-aaralan natin yan, how to renew our mind. Paano mababago ang ating isip, no? Verse 6 to 7. Sabi yan, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Pag pinapayagan daw po natin yung ating sinful nature, yung ating lumang pagkatao, no, nagko-control sa ating mind, no? Ito'y maghahatid sa atin sa kamatayan. Pero kung pinapayagan natin ang Espiritu ng Diyos, ang Spirit, ang Holy Spirit, na kumokontrol ng ating mind, it leads to life and peace. Naghahatid doon sa atin sa buhay at sa kapayapaan. Kaya nga, masaya pagka may kapayapaan ka sa puso, sa isip eh. Ibig sabihin, pag mapayapa ka, malinis ang isip mo. Tama? Tama po? Tama po, no? So, sabi po yan sa verse 7, for the sinful nature is always hostile to God. Yung ating sinful nature daw na ito, yung hilig ng laman natin ito ay lagi daw kaaway ng Diyos.
No? Kaaway ng Diyos. Bakit? It never did obey God's law and it will never will. Hindi siya susunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos eh. Yung ating hilig ng laman, yung ating sinful nature. Kaya ito'y nagiging kaaway ng Diyos. Gusto niyo bang maging kaaway ng Diyos? Gusto niyo ba natin maging kaaway ng Diyos? Pagka ikaw kaaway ng Diyos, kaawa-awa ka. Bakit? Wala tayong magagawa sa Diyos. Siya ang sovereign God. Isang pitik lang tayo. Dapat hindi tayo kaaway ng Diyos, kundi kaibigan ng Diyos. Ginawa na tayong kaibigan ng Panginoon. Manatili tayo na maging kaibigan ng Diyos. No? Pero kung sinusuway natin at sinusunod natin ang ating sinful nature, hilig ng laman, magiging lagi tayong kaaway ng Diyos. No? So, you always find yourself displeasing to God. Lagi yung makita ang sarili mo, laging hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. No? Okay. No? So, the road to selfishness, yung pag tayo ay nananatili sa ating sinful nature, ito yung daan ng selfishness sa ating mga buhay. Kaya kailangan i-obey natin yung voice of the Spirit na maglilid sa atin sa victorious life, peaceful life. No? So, maybe you are 10 years, 15 years no, sa church, sa gawain ng Panginoon, pero lagi mo sinasabi, bakit hindi, walang pagbabago sa akin? Tagal-tagal ko na, pero bakit hindi pa ako nagbabago? No? Bakit ang buhay ko, hindi maganda ang buhay ko? No? Baka nakakalimutan mo yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa iyo. Hindi mo siya sinusunod. No? Kaya napakainam na, tandaan nyo, may banal na espiritu tayo. Kung tinanggap mo si Jesus, sinampalatayanan mo si Jesus sa puso mo, meron kang Jesus sa iyo, tandaan mo, righteous ka. Tandaan mo, no? Patay na yung lumang pagkatao mo. Hindi na ikaw makasalanan. Tama po ba? No? So, that's why, nananatili kang under and control ng sinful nature dahil hindi mo tinatanggap. So, ano ang dapat nating gawin? Kinakailangan, alam nyo, humarap ka sa salamin. Sino po ba sa inyo nananalamin? Nananalamin po ba kayo? Siguro naman lahat tayo nananalamin, no? Paggising mo sa umaga, humarap ka sa salamin. At sabihin mo sa iyong sarili, ikaw, bago ka na. Patay na yung dating ikaw. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At mula ngayon, ang susundin ko na ay ang tinig ng Espiritu at hindi yung lumang pagkatao. Alam nyo, lagi nyong ilagay sa isip nyo at isipan nyo, tayo ay bagong nilalang. Kaya natin mapagtagumpayan ang kasalanan. Salamat sa amen. Isang nag-amen. Isa lang ba nag-amen? Yes! Hallelujah! No? So, si Paul gigil na gigil si Pablo eh. Bakit siya gigil na gigil? Kasi itong mga taong to na Kristiyano sa Roma, alam nila dapat kung sino sila, Kristiyano kayo eh. Eh bakit nabubuhay pa kayo sa laman? Bakit nabubuhay pa kayo sa kasalanan? Dapat mamuhay kayo sa banal na espiritu. Tama? Alam nyo kung mabubuhay tayo, hindi sa sinful nature, kundi sa banal na espiritu, sinusunod natin ang Holy Spirit na nasa atin, makapagtatagumpay tayo sa kasalanan. Hindi ko sinasabing hindi na kayo magkakasala. Magkakasala pa rin kayo paminsan-minsan. Kasi bakit? Bulok tong sanglibutan eh. Napakasama ng sanglibutan eh. Tama? Nandito si Satan eh. Na gigil sa atin. Gustong-gusto niya na tayo nagkakamalit, nagkakasala sa Diyos. Ayaw niya na maging malapit tayo sa Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Ngayon, tayo, piliin natin na sumunod sa Panginoon. Dapat kung gigil na gigil si Satanas, gigil na gigil din tayong sumunod sa Panginoon. Kaya natin matalo si Satanas dahil si Satanas talunan na talaga. Kaya lang nagmumukha siyang panalo kasi binibigyan natin siya ng daan. Pinapalakas mo siya.
Sinusunod mo siya. Pero kung hindi mo siya susundin, alam nyo, hindi siya magtatagumpay. Lilisanin ka niya. At makakapagtagumpay kang Kristiyano. Lalago ka sa pananam. Alam nyo, nakita ko, sa tagal ko ng Kristiyano, ang nakita ko, at sa tagal ko na rin sa biyaya ng Diyos sumahawak ng church, ang isang Kristiyanong nakapagtatagumpay sa kasalanan ay mga Kristiyanong masasaya at masisigla. Amen? Sila yung mga Kristiyanong lumalago sa ating Panginoon. Kaya kayo, huwag kayong padaig, sabi nga ni Pablo, let not sin reign in you. Huwag na daw maghari pa ang kasalanan sa ating buhay. Huwag tayo magpatuloy sa kasalanan. Hindi ko sinasabi, hindi na kayo magkakasala. Nandito pa rin tayo sa libutan eh. Di po ba? Andito yung kalaban natin. Pero alam ko, ang isang Kristiyanong tunay na sumusunod sa leading ng Holy Spirit, ay yung mga Kristiyanong nagtatagumpay kahit kasalanan. Ibig sabihin, kung magkasala man siya, hindi niya yung sinadya. At makinig kayo, yung kasalanan mo ay magiging hindi sinless o hindi ka na nagkakasala, kundi magiging less and less and less and less. Halimbawa, ngayong linggong ito, nagkasala ka 5 beses. Pero darating panahon, linggo-linggo, 1 na lang, 2 na lang. Tama? Diba? At magiging masaya ka pag nagtatagumpay ka sa kasalanan. Magkakaroon ka ng kapayapaan pag nagtatagumpay ka sa kasalanan. Kaya yung mga Kristiyanong yun, sila yung laging masaya kahit may problema, kahit walang pera. Hello? Gusto niyo po ba yung gayong buhay? Di ba? Di po ba? Kasama natin ng Diyos. Tandaan nyo, makinig kayo, tandaan nyo, tayo ginawa ng matuwid ng ating Panginoon. He made us righteous. No? Pagpatuloy natin lang na sumunod sa kanyang sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Sa verse 8, sabi po sa verse 12 pala, malapit na tayo matapos. Sabi sa verse 12, therefore, wala na tayong pananagutan, sundin ang hilig ng laman. Tagalog to ha. Sabi doon, kung gayon, wala na kayong pananagutan, sundin pa ang hilig ng laman, yung sinful nature. Wala ka ng obligasyon na sundin pa yung hilig ng laman. Ano ba yung hilig ng laman mo? Diba? Ang hilig ng laman natin, magkasala. Pero mula nang tayo na kay Kristo na, wala na sa atin yan. Wala ka ng hilig. No? Ako salamat sa Diyos. Hindi, mula nung maging Kristiyano ko, parang nawala ng hilig ko. Hilig ko na, yung mga bagay na alam kong hindi mag-aakay sa akin maging mabuti kong Kristiyano. Nawala na yung hilig ko. Yung dati, ganito, hilig ko. Parang wala na. Mas gusto ko na yung maging malapit sa Diyos. Mas gusto ko yung magbasa na lang ng Biblia. No? Pero hindi masama kung alam naman natin hindi kasalanan. Sulong, no? Pero sabi diyan, wala nang pananagutan pa na sundin ang hilig ng laman. Bakit? Meron na tayong new master, no? Kasi yung mga ibang tao kayo nagpapatuloy sa kasalanan, ano sinasabi na, anong katwiran nila? Wala po akong magawa, marupok po ako eh. Hindi katwiran niya ng isang Kristiyano. Huwag niyo sasabihin, wala akong magawa, kaya ako nagkakasala lagi, wala akong magawa, marupok ako eh. Hindi ka marupok, bakit? Ang tumatahan na sa iyo ay si Kristo at ang kanyang banal na Espiritu. Diba? Ano yung kanta? Sabi, alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Kalokohan. Naunawaan nyo? Hindi yun awit ng mga taong pinagtagumpay ng Panginoon, ng mga bagong, ng mga tunay na mananampalataya ng Diyos. Kung alam mong mali na, bumitaw ka! Amen! Amen po ba? Bitawan mo! Pero iba ayaw talagang bumitaw eh. Sige, magpapatuloy ka sa kamatayan. Sabi nga, kung mananatili ang kasalanan sa'yo,
kamatayan na ang pwedeng kabagsakan yan. Di ba? At baka hindi ka talaga born again. No? Alam natin, mahirap makipagbaka. No? Hindi, mahirap naman kapag baka, tapos ganun ka pa, tamad ka pang mag-pray, tamad ka pang magbasa ng Biblia, tamad ka pang makinig ng salita ng Diyos. Hello? Sabi sa verse 13, alam niyo, basahin niyo to basahin niyo yung Romans 8 ang ganda nito. Sabi sa verse 13, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang gawa ng katawang makasalanan, mabubuhay kayo. Kung pinapatay daw po natin yung sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa atin, ibig sabihin, ini-islap mo yung kasalanan, ayoko sa'yo. Nag-break na tayo. Di ba nakipag-break na tayo kay Satanas? Break na ba kayo ni Satanas? Baka naman nakakbay pa rin si Satanas sa'yo. Hello? Lahat ng break na kay Satan, magsabi, praise the Lord! Praise the Lord. Di ba? Ang sabi diyan ni Pablo, pinatay na ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang kasalanan, makasalanan, mabubuhay kayo. No? Okay. Sabi sa verse 14, sabi dito, now, paano malaman na tunay na anak ka na ng Diyos? Sa verse 14, ayan, basahin po natin, kayo po bumasa. Sino ang tunay na anak ng Diyos? 1, 2, 3, basahin. Go! Ang lahat. Pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Alam nyo, kaya pwede tayo magtagumpay sa kasalan kasi we have the Holy Spirit within us. Kung pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kaya minsan, alam nyo, pag meron tayong banal na Espiritu, tinutulungan niya tayo makaiwas sa kasalanan. Na huwag gawin ang kasalanan. Napag-iisip-isip mo Diba? Gagawin ko ba to? Dati nun wala Hindi ka nag-iisip Tama? Kagat ka lang ng kagat Tama? Pero ngayon nag-iisip ka na, gagawin ko ba to o hindi? Ibig sabihin, may pumapatnubay sa'yo. Sino yung pumapatnubay sa'yo? Ang banal na Espiritu. Verse 15, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang tinanggap natin upang mamuhay sa takot, sa halip inyong tinanggap ang Espiritu ng pagkukupkup. No? Okay, so, mga kapatid at panghuli, tandaan nyo, makakapagtagumpay tayo sa mundong ito. No? Tandaan nyo, anak kayo ng Diyos. Anak tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, sumigaw siya, last verse, 35 hanggang 37. Sabi diyan, sumigaw si Pablo. Now, ito po yung kanyang conclusion. Dahil napatunayan niya na tayo ay nakalaya na sa kasalanan, sa sinful nature, at kinakailangan lahat tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Ang sabi niya sa 35 hanggang 37, sabi diyan, who can separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang dami niyang sinabi. Kapighatiin ba? Kagutuman ba? Sino makapaghiwalay? Name it! Wala. Wala makapaghiwalay sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Lahat tayo na anak ng Diyos, na tunay na anak ng Diyos, lahat ng paraan ginawa ng Panginoon para tayo kanyang makupkup, para tayo huwag kumawala sa kanyang mga kamay. Kaya nga may kaligtasan tayo Hindi nawawalang kaligtasan ng tunay na mananampalataya Iniingatan tayo ng ating Panginoon. At alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo, noong pa man kilala na ng Diyos kung sino yung Kanya, kung sino yung ligtas. Nung binasa ko tong Romans 8, sabi ko, ang ganda. Verse 29, last verse, bibigay ko sa inyo ang verse. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya.
At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Kaya ibig sabihin, before the foundation of the world, hindi pa tayo sinisilang. Alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas. Tama? Nasa Jeremiah 1 verse 5 din yan. Minsan, share ko po yan sa inyo. Alam na ng Diyos. Pwede kayo magtanong sa akin, di pastora, namimila ba ang Diyos kung sino lang yung gusto niya iligtas? Hello? Hello? Makinig kayo, last na to. Hindi. Binigyan tayo. Tandaan nyo, hindi pa rin. Pero ang sabi dito, before the foundation of the world, sapagkat mula pa, alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang. Ibig sabihin, pinili Kanya. Ibig sabihin, namimili ba ang Diyos? Meron bang, ang tawag doon, yung favoritism ang Lord? Hello? Hello? Meron ba? Wala. Anong sabi sa Bible? Gusto niya ang lahat ay maligtas. Pero ang tanong, ang lahat ba ng tao ay maliligtas? Sumagot kayo. Ayon sa inyong pagkaalam, marami na kayong alam. Ang lahat ba ng tao ay maliligtas? Hindi. Pero gusto ng Diyos lahat ay maligtas. Pero ang sabi dyan sa verse 29 ng Romans 8, noong pa man kilala ng Diyos kung sino yung Kanya. Ibig sabihin, namimili ba ang Diyos? Hindi siya namimili. Bakit sinabi dito na kilala na niya mula pa ng una kung sino magiging Kanya at pinili na niya upang maging katulad ng Kanyang anak? Alam nyo, because He is a sovereign God, nakita na niya kung sino yung mga taong tatanggap sa Kanya. Ginamit pa rin ng Diyos yung sinabi niya na binigyan niya tayo ng, ano binigyan niya sa atin? Privilege to choose, ng pamimili. Ikaw pa rin mamimili. Halimbawa, nung una pa lang, halimbawa, hindi ka pa lumalabas at yan ang nanay mo. Halimbawa, si Pastor Rolly, hindi pa siya lumalabas at yan ang nanay niya, kilala na ng Diyos siya. Alam niyo ba na, dahil Diyos siya, alam ng Panginoon ang mangyayari sa hinaharap? Alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap? Oo, kasi Diyos siya eh. Kaya nga siya ang tinawag na Diyos kasi hindi pa siya pinanganganak. Alam na ng Diyos na si Brother Rolly o si Pastor Rolly, tatanggapin niya si Jesus. Ngayon, siya pa rin bang namili? Siya pa rin bang namili? Siya pa rin ang namili. Sa bandang huli, nakita ng Diyos sa buhay niya, dahil ang Diyos may kakayanang makita ang buhay natin sa hinaharap, nakita ng Diyos na tinanggap niya si Jesus. At yung Kanya, iniingatan niya. Yan sinasabi sa John 6 na lahat ng Kanya na binigay ng Diyos sa Kanya, iniingatan niya sa Kanyang kamay. At sino man ay walang mapapahamak. Kaya nga hindi na tayo dapat maghatulan sa isa't isa. Romans 8 verse 1, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Malay mo, gaganyan-ganyan yung katabi mo. Pero darating yung panahon na lubos na ang buhay niya ay papasakop niya sa banal na Espiritu. Kaya huwag tayo mag-judge. Tama? Tama? At lahat ng nanito, ingatan natin. Tama? Ang Diyos ang nakakalam kung sino sa ating lahat. Pero kung ikaw ay kumikilala sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, at nagpapatuloy sa Kanya, mas maganda yung habang nandito ka sa lupa, talagang binibigay mo yung pasasalamat sa Kanya dahil isa tayo sa pinili niya para tayo ay maligtas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo tumayo. Praise the Lord. Ulitin niyo po yan. Basahin niyo sa iyong bahay. No, napakaganda ng Romans 8. Now, kung alam mo na isa ka sa pinili ng Diyos, magsisipag ka. No? Lalo ka pang magiging dedicated sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Ama? No? Magsa-celebrate ka. Lord, thank you! Niligtas mo ako! Praise the God.
Manalangin tayo. Mawit muna tayo isang awit. Ano awitin, Brother Joshua? Holy Spirit? Come, Holy Spirit. Sige po, pwede po tayong pumikit. Magkaroon tayong realization. Piliin natin na langin sumunod sa pangunguna at patnubay ng banal na Espiritu. Pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu nag-iingat sa atin para wag tayo magkasala sa Kanya. So we can overcome sin. We can overcome the flesh. Sa oras nito, manalangin ka, magpasalamat ka sa Diyos. Thank you, God. Lahat ng bagay binigay ng Diyos sa atin para magtagumpay tayong Kristiyano. Ayaw niya tayo mapahamak. Kuminsan, sa mga mensahe naririnig natin pagtutuwid ng Diyos, pagtuturo ng Diyos, tandaan nyo, yun ay pag-ibig ng Panginoon. Pasalamat ka sa Diyos. Thank you, Lord. Ako ay pinili mo para maging sa iyo, Panginoon. Yes. Give your life to Jesus. Yamang nalaman mo na lahat ng paraan na ginawa ng Diyos para tayo makapanatili sa Kanya, sumunod sa Kanya, magpatuloy sa Kanya at hindi sa kasalanan. Celebrate Jesus today. Brother, sister, pagbunyi mo si Jesus sa buhay mo, magpasalamat ka sa Kanya. Lalo mong ialay ang buhay mo sa Kanya. Thank you, Jesus. Taas natin ating mga kamay. You hold my life. Yes. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, everybody. Hallelujah. Celebrate the love of Jesus. Celebrate the compassion of our Lord. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinili mo kami para maging iyo, Panginoon. Susunod kami sa iyo. Susunod kami sa pangungusap na yung banal na Espiritu. Hindi na kami susunod sa mga sinful nature, sa old self. Thank you, Jesus. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. In spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Sa umagang ito,
sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaalaman patungkol sa iyo. Napaka makapangyarihan kang Diyos, sapagkat alam mo ang bawat isa sa amin. Kaya mo kami dinala sa lugar na ito para makakilala ka. At malaman namin na ikaw ang Diyos na nag-aalok sa amin na kaming lahat ay maligtas. Kilala mo kami, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon. At kami pinili mo para sumunod sa iyo. At hindi kami nagkahit ng iyong panawagan para kami sumunod sa iyo at makilala ka namin sa mga huling araw na ito. Wala kaming question, Panginoon, sapagkat dapat nga po kaming magpasalamat sa iyo, sapagkat kami pala yung pinili para maligtas. Sabi mo nga, dakilang Diyos, walang makakaagaw sa amin dahil kami yung niligtas na. Ang gusto mo lamang, Panginoon, ay sumunod kami sa iyo sa mga panahong ito. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang anak mo, Panginoon, ay iniligtas mo sa lahat ng mga bagay ng masama. At sa mga araw na ito, dakilang Diyos, kung kami dumadaan man sa mga pagsubok, kung kami dumadaan man sa mga sakit at karamdaman, kung kami dumadaan man sa hindi magandang pangyayari sa aming mga buhay, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay kaya mo rin kaming iligtas sa lahat ng mga bagay na ito. Sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, sabi ng Panginoon, ikaw ang aking anak, na kaya kitang pagalingin, na kaya kitang iligtas, na kaya kitang bigyan ng magandang karanasan upang patunayan sa iyo na ako ang Diyos mo na pinaglilingkuran sa lugar na ito. Sa may mga pangangailangan, naniniwala ako, dakilang Diyos, na ikaw rin ang magbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. At ikaw rin ang tutugon sa lahat ng aming mga problema sa buhay. Kaya nga, dakilang Ama na nasa langit, salamat sa umagang ito na ikaw ang Diyos na aming nakilala, na ikaw ang Diyos na nagligtas sa aming mga buhay. Kaya nga, Panginoon, wala kaming gagawin sa iyo, kundi pasalamatan ka, kundi purihin ka sa umagang ito. Kaya nga, O Diyos, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.